Good 1 o'clock in the afternoon. How are you doing? I thank God for the very powerful message last night, which I want to emphasize this church growth. Again, dito tayo, Taglish na naman tayo, timpla lang natin. Last time I talked English because I want everybody like David Rahu. I am so blessed with you. It was the Lord who lead me to somehow spiritually. I didn't see you face to face, but can you imagine? Nag-help lang ako sa kanyang church. At alam ko, nakikita ko naman, nararamdaman ko, my prayers are all answered by the Lord. That's why I have seen you and your ministry growing in India. So of course, I know you're praying for me to go there. Please don't stop praying because it's already in my heart that I will be going to your place, Pradesh, India. So also other countries such as Indonesia, Bentan and Batam, right? So I believe there is still unpacked na favors of the Lord for us. Naka-prepare yan, but I need to prepare you guys, especially IGP. I would like to connect them to Batam. There is that woman na meron tayong connection sa kanya, attorney siya, at talagang ini-increase niya ako na magkaroon ng young professionals dito sa grupo natin, the Philippines, so that we can, connect you to Singaporean, to other countries, such as mga taga-India or taga-Ghana. Marami silang international na talaga yung taga-Batam na meron silang Now, hindi yun accident na nag-met kami ng may-ari ng founder ng Glory Church doon. It means to say that God has a plan for us to connect to them. So this is why gusto ko na yung revival natin sa IGP talagang makuha natin yung momentum para enough siya for you to be exposed in. So I am planning and praying that the exposure would be next year. That's why I want you to plant your seed faith. Yung exposure natin must be first in Singapore and then later on, i-allow natin kung saan tayo dadali ng Lord kasi international naman ito. Walang imposible sa Lord. Alam niyo, pag matagal na kayo, kilala niyo si Lord, yung principles niya, hanapin niyo, maging wise kayo. God wants you to be wiser as a believer. Hanapin ang principle because the principle of God will never fail. Yes. Like sowing and reaping is one of the principle. Kingdom principle, lahat ng ating mga ginagawa, kahit anong ginagawa niyo, mga young people, you can do everything you do as long as do not get out from the principle of God. Because you're undercovered by this God. Promise niya yan. Iko-cover ka niya sa lahat, mula sa pagkain, sa health, at sa lahat. Pag undercovered ka, it means to say that you are already in the household of God. You're holding the house of God na. So magkakaroon kayo ngayon ng, yung mga responsibility. Kasi pag sa house, wala kang responsibility, hindi ka holder. Ano ka? Eater. So God wants you to be holder ng kanyang household, kaya magkaroon tayo ng mga responsibilities. Hindi tayo nagrereklamo katulad ng topic natin na nagreklamo sila nung kinuha na sila sa wilderness, sa Egypt, the land of slavery. Yeah, worldly is slavery. Kinuha na tayo, binigyan tayo ng anointing ng Lord, and then the Lord get them out from that slavery called Egypt, and then dinala sila sa wilderness. Kaya naman ang Lord natin ay specific. Nagbibigay siya ng pastor to give you, to feed you with the word, with the principle, para maging children ka. Pag children ka na niya, covered ka na niya. He will provide everything katulad ng mga teachers, guide, elder brother, elder sister, kasi family nga ang fellowship. So today, I want you to add, or maybe remind yourself as a pastors, kung kayo ngayon ay pastor kayo, you, Pastor David, you are pastoring, and I believe your son is also following your footsteps,
And you have told me that your son is going to be a pastor also. Because that is in the family. The blood runs, right? So we're so glad, hopefully, that one day, someday, our young people can go there, or maybe they can go here. And that is the plan of God for all of us. That's why Jesus is global. Okay, let's hear from our one of our pastors dito sa young people natin. At pinareview ko siya, what is the pastor? What is the office of the pastor? Okay? Praise God. Good morning, good afternoon, good evening to everyone who are watching. Anong oras nyo man po ito pinapanood. Greetings from the Philippines as well, because we know that there are a lot of international or people from outside the Philippines who are watching. So what is a pastor? Actually, when I was appointed by by the Lord through Pastor Marlene last October 2, 2025, tandang-tanda ko po yan. I will never forget that day. I asked the Lord, during that time, pagka tomorrow po nun is fasting. So I really fasted. I asked the Lord, Lord, I know this is not a small responsibility. Because when you are a pastor, you are handling the souls. You are ministering the souls of the people. And the souls are very important to the Lord. Pag may isang soul dyan na na-destroy, sagutin mo yan sa Panginoon. That's why I asked, Lord, help me. I want to understand more about this word pastor. What is a pastor? Then he led me to Psalms 23, a pastor. A pastor is a shepherd. And that function, it's a function, it's not a title. That function is the function that Jesus gave me, that Jesus gave us. It's not about me. It's about Jesus in the form of the Holy Spirit residing inside of me. That function is his function. He is doing that function through me because I am his body. I am one of his bodies. So during that time, also I received a revelation from him. I really heard from the Lord. He said, a pastor is both the eyes and the hands of the Lord. I mean the mouth, I'm sorry. The mouth and the hands of the Lord. What is a mouth? Or what's the use of the mouth? If you are the mouth of God, you preach the gospel. You preach everything that the Lord wants you to preach. You teach those people who are following you. And what's the purpose of that preaching the good news? Remember, the word of the Lord is the bread of life. And you are feeding, you are spiritually, a pastor is the spiritual feeder. They are feeding the people spiritually through the word of the Lord. And the hand, what's the function of that hand? The hand is taking care of the sheep. Just like what Pastor Marlene said a while ago, if you are a real leader, you are the solution giver. Because you are connected to the Lord and you are the channel of God's solution, God's blessings, God's favors to those people surrounding you or to those sheep that God led you to shepherd. And it was actually, during that time, I have an assignment for myself. I said, I need to finish reading the Bible before 2025 ends. And during that time, I was reading in the book of Malachi and I read Malachi 2 verse 7. For the lips of the priest and shepherd should guard knowledge, preserve knowledge, and people should seek instruction from his mouth because he is the messenger of the Lord. So the shepherd, the pastor, are the messengers of the Lord. And we are the one who has that responsibility to guard, to preserve what the Lord is telling us to do, or what the words of the Lord, the instruction of the word. How? Through sharing it to the shepherds, or I mean sharing it to the flocks, sharing those words to the sheep. And another one in Jeremiah 3:15, shepherds feeds knowledge and understanding. Remember, understanding, the spirit of understanding, that's the Holy Spirit. And the people surrounding you, the people who are listening to you, they cannot receive that understanding if you yourself will not pray for that understanding to the Lord to be upon those people who are listening the words that you are saying. You are responsible. A pastor is the one who is a leader, responsible for the growth of the sheep, and they are the messengers of the Lord. They are the hands of the Lord taking care of the sheep, because the Lord himself, he cannot be the one who will touch the people. He will use people to touch other people, and that's our part. We are the body of Christ. So glory to God. Amen. Amen. So further, I want you to take down notes. We need to check our assignment or our function in according to the Word of God. So great shepherd is the Lord Jesus Christ. We just take part of it, part of His work globally kasi.
So, syempre, how did God manage the whole global if He cannot have channels? Kaya magiging channels of blessings tayo. So, kilalanin muna natin si Jesus para ma-reenact natin yung kanyang pagka-pastor. So, pag tinawag kang pastor, huwag kayo magpatawag ng pastor. Kasi ang pastor po ay pangalan ni Jesus. Another, parang Jehovah Jireh, it's a name. Pastor is a name. Pastor is the one who tend flocks. Kaya sabi niya, if you love me, you feed my flocks. Sa kapipiding natin ng flocks, na-realize natin na tayo na yung nagpapakain. So actually, uutusan na tayo ng Lord na, magiging pastor ka na dyan sa pinapakain mo. Flocks and lambs. Lambs are yung mga ino-offer na ba? Yung katulad ninyo na nagsasacrifice na. Yan yung lambs. I feed ya. So, yung flocks is yung mga babe Christians. Yung mga flocks na pumupunta sa inyong mga home churches. So, I was expecting. Ini-expect na natin na kapag may nag-gather kayong flocks sa inyong small churches, you lead them to the main church. Depende, pag yung flocks ay naging lamb na. Yung ready na ba sila? Yung bang ready na sila, I want to be used by the Lord, yung gano'n. Eh sabi ng Lord, are you tired of being flocks? Come, I'll give you rest. So, come, follow me, and I will teach you how to fish. So, yun ang disciple. Hindi yan sa atin. Kasi disciple na tayo, leader na tayo. Hindi yan sa atin, ha? Para yan sa flocks. Pagod na ba kayo ng kaka-flocks? Yung kauupo, yung church goer, pagod na ba kayo? Come to me and I'll give you rest. And then, come, follow me, and I will make you fishers of men. So, magiging katulad na natin sila. Magiging fishers of men. Kaya, pag tayo ay may ministry na ganun, ilang taon na wala tayong na-produce na magiging shepherd din, katulad natin, parang nanganak ka lang. Wala ka rin ma-produce ng katulad mo, hindi ka namunga. Yun yung bunga eh. Yung bunga. So, magiging pastor ka lang kapag somebody had fed you. Hindi ka naman magiging pastor kung wala kang feeding. So, yung pastor, anong pinifeed niya? Siyempre, to become like who Jesus is in me. So, you become like me. Kaya ka pinanganak na pastor. Kaya nagtaka kayo, si CJ, hindi naman siya ganun kaano. Bakit? Kasi from the mother's womb, nanit na. So somebody na, katulad ko, akong na-sign ng Lord. Nakikita ko ang plano, naririnig ko ang plano ng Diyos. Kasi lumaki siya sa church eh. So kahit nasa world siya, still, ang calling ay hindi ma-erase yan. Darating yung kanyang timing. Katulad nyo, pag dumating ang timing, boom, nandun na. Magugulat ka, hindi ko ito kaya, hindi ko ito alam. Pero sa timing mo, ibababa ng Lord ang kanyang timing, season, anointing na tawag. So on your timing, talagang ibubuhos ng Lord kasi dumating na nga ang timing mo. So that's why we need prophecy. We need prophets. To prophesy to you, you will be used by the Lord. At tingnan mo yung buhok mo ngayon, itim na, hindi na pula. Because the one, pag kinuha ka na kasi sa world, talagang automatic yun, hindi mo kailangan baguhin yung ano mo. Automatic lumalabas siya na, hey, dumating ka na sa timing mo. Okay? So, maganda talaga pag naintindihan natin later on about the prophecy and the work or the office of the prophets. So ngayon, pastors muna ang ating itatackle. It's part of the growth bilang church. Sabi ko sa inyo, meron kayong lesson plan. You have to plan. Jeremiah 29:11, for my plan for you is to prosper you, not to harm you. So, lahat ng mga trainings natin, kung sa military, hindi ka pwedeng bigyan ng equipment ng baril hanggat hindi ka marunong mag-squat, ganon. Training muna.
Tama ba? Kaya nga hindi umubra yung equipping ng iba. Ayaw nila nang mag-squat, ayaw nila magpa-training, ayaw nila ng katulad nito kinalbo sila noon, oh. Ayaw nila. So hindi nila makuha yung badge. Yung title mo na ikaw ay equipped na na pastor, hindi mo yun makuha ng ganap. Kung gusto mo mag-cheat, o sige, maging pastor ka lang, basta sabi mo, pastor ka lang. So pag alam mo na hindi pa niya timing, wag mong pilitin. Katulad kay David, talagang nakita ko sa kanya, hindi siya talaga pastor. Na-try naman, di ba? Meron naman tayong checklist. Hindi talaga. So kung ikaw ang head or ikaw yung nagdadala, you have to check. O, mukhang nahirapan ka. Sa tagal ng hindi mo ma-adapt, ultimo ligo, hindi mo ma-adapt. So it means to say talagang hindi ka fit in. Huwag natin pilitin. So anong gagawin? Find for the purpose of the Lord sa buhay mo. Kung sa worship ka naman, hindi ka rin fit in kasi how could you, dito sa atin, sa iba, pwede siya. Pero dito sa atin, hindi ka naman pwedeng worshiper na hindi mo pa na-encounter yung wino-worship mo. Kailangan, kilala mo muna yun yung worship mo, then you can worship. You can become a worshiper. Alright, siguro instrumentalist ka lang, pero hindi ka talaga pwedeng i-fit in doon sa worship leader. Kasi hindi ka, katulad ng kumakanta ka, lagi kong sinasabi, kumakanta ka, i-rebelde ka. Hindi ka makasubmit sa pastor, paano yan? Anong tatawag sa iyo sa church? Kantata or singer or what? O kaya nga kailangan po natin mag-aral. This is not to insult you or i-down ka, kundi nilalagay natin ang mga bawat isa sa lugar. Kasi God is a God of beauty. Is a God of order. Is a God of clarity. O, sino ba yung Diyos mo? Klaro ba yan? Kaya kung ang Diyos mo, malabas sa katawan mo. Pag alam mo mahirap paliguin yung tao, alam mo na merong santer mo, whatever, ibig sabihin yan ay binabahaya ng yung gusto ba ng amoy? Oo, yun. Pero kung talagang anak ka ng Diyos, sa langit ka eh. Yes. Mabango ang langit eh. Walang bad air. Good air sa langit eh. Kaya ma-identify mo yung tunay na Kristiyano at hindi tunay na Kristiyano. Okay? So, sabi, napakasakit naman dyan sa BCF. Hindi, masaya ka kasi nakarinig ka ng tama. Victory kasi ang dala natin, hindi defeat. Kaya sa inyo, ang surrender, para bang pag mag-surrender ka, defeat. Dito sa atin, sa Diyos natin, pag surrender ka, it's victory. Because si Lord ang victorious. Siya ang magdadala sa iyo sa victory. Okay. Now, being a church, sa church ba? Tayo yung church, di ba? Last time we talk about na yung church, the body, the temple, tinirahan ka ng banal na espiritu. Di naman makapira si Lord sa iyo kung madumi ka. Kaya nga, lagi kong sinasabi, maligo ka. Kasi pag hindi ka malinis, paano sabihin mo sa akin na nakatira yung Holy Spirit sa iyo? God is clean. Cleanliness next to God is cleanliness. You can never be godly if you're not clean. Inside and out. Kasi hindi yan pinipilit. Talagang natural yan. Nagugulat ka na, nakikita mo yung mga cobwebs, nakikita. Pag anak ka ng Diyos, nakikita mo talaga yung mga diferensya. Kasi pag leader ka, ganyan hanap ka ng diferensya, hindi para panggulo, kundi pang-ayos. Diba? Pagpasok mo sa isang lugar na chaos, agad-agad nag-iisip ka, anong gagawin ko dito? Ganyan si Jesus. Kaya malaman na may laman nga Jesus ka. Truly, truly the temple of the Holy Spirit. Alright, so alam natin ang Holy Spirit, may bunga. Peace, love, joy. Alam mo, yung self-control talaga ang number 1 para sa akin. Kasi pag ikaw may self-control talagang, I believe that you really are intimate with the Holy Spirit. Kasi siya lang nakakakontrol, tayo wala. Kaya nga process yung control natin. There are times na nandito na tayo, pastor na tayo, malabas pa rin yung minsan hindi tayo makakontrol.
Dahil gusto ng Lord ipaalam sa iyo na you can never be perfect without Him. Hindi ka magiging kontroladong tao pag wala siya. Palakpak. So, sabi ng Lord, okay, I wanna build my church. Ano bang ginawa niya sa building ng church niya? Diba? Ulitin ko lang, na upon this rock, upon that revelation, pag nakarinig ka ng revelation ng Lord. Yung revelation ng Lord kasi, iba sa revelation dito sa lupa. Tulad ng artist, itakpan niya muna yung art niya. Tapos the day of revelation sa kanya, dang, yan, physical yan. Pero dito sa spiritual, is hindi mo nakikita, pero meron kang nakikita na hindi nakikita ng iba. Kita dito is understanding. May naintindihan ka na hindi nila maintindihan. Yan ang tawag na revelation, naiiba ka. So pag revealed ka, I will build my church to you. Sabi ni Jesus. Sino ang head siya? Doon sa Ephesians 4:11 and 12, kung gusto niyo makita. The head. Whose head is Jesus? Yung 5 services na yan ay binigay ng head. So nakakonect yan sa kanya. Kasi tatrabaho yan, office yan eh. Yung flux na pumapasok sa simbahan ay i-inform siya na ito ang mga services ng church until ma-colonize yung na born again believer na na-colonize, meaning to say na-adapt tulad ng Spaniard ba, na-colonize tayo ng Spaniard, so na-adapt natin yung lamesa, tenedor, o mga ganon, lahat ng mga kultura at mga kahit lingwahe ng Spanish talagang naka-inflict na sa atin kasi na-colonize nga tayo. So, galing ka sa kingdom of darkness, pumasok ka kay Jesus who is the head, the light, the kingdom of light, ay, i-introduce ka dito sa mga services niya. Dito ipaprocess ka. Meron kang leader, meron kang teacher, meron kang prophet, meron kang apostle, meron kang yung 5 services na yan. Yan yung magpapalaki sa'yo as a kingdom kid. Alright? So yun. Habang tayo ay nagstay sa church, yung church goer ka lang, pastor ka pero church goer ka lang, hindi ka ma-process syempre. Paano ka mag-enjoy ng freedom? Hindi lang dahil narinig mo, okay na, alam ko na, naintindihan ko na yan. Not unless you are doing it, hindi ka magiging. O, tama ba? So, kaya nga, free will naman. Kung sa palagay mo na mas okay yung trabaho mo, compared sa magsimba ka o mag-fellowship ka o mag-equipping ka, so ano nakuha mo sa trabaho? Sweldo. Ano nakuha mo sa equipping? Equipment. Let's face it. So, kailangan mo lang mamili. Kung pinili mo yung trabaho, natural, anong lalabas sa'yo? Puro trabaho. Huwag kang mag-expect na puro reklamo. Kasi mapagod ang samantalang yung equipping, uupo ka lang at mag-aaral ka together with the Holy Spirit. Okay, so that's the temple of God. Sabi niya, I will build my church. And if you are the church, sabi niya, I'll be sending you to earth. And I will send, so si Jesus, yung church, sinend niya sa earth for the purpose of building up the kingdom. Yes. Ang purpose talaga ng mission ni Jesus is to bring His kingdom, the kingdom of God in heaven, into the planet Earth. Yes. So, i-establish natin dito ang kingdom principle. Para tayong mga Spaniard ba, pupunta tayo ng Pilipinas, i-introduce natin ang paypay, ang barong, at ipasuot natin sa kanila. I-anuhin natin sila. Tuturuan natin sila magkamiseta. Tuturuan natin sila kung anong kultura natin sa Spain. Idadali natin doon sa Pilipinas. Yon ang ating trabaho. Yes. Pinadala si Jesus na nandito sa atin para establish magko-colonize siya, mag-establish siya ng kanyang, hindi Spain, kundi ang kanyang langit. So, heaven, dito sa earth. Kaya nga nandito ako ngayon sa earth. Physically, hindi ako pumunta ng langit. But I got born again in the spirit. So, nagumpisa din ako sa
sa baby. Fetus to baby. Hanggang sa pinalaki ako sa ng mga magulang ko spiritually. And then ngayon, anong trabaho ko ngayon? To establish the kingdom of God here on earth, just like in heaven. So hindi ka nga pumunta ng heaven, pero yung binabasa mo, yung pinipid sa'yo. It's all about the culture, the practice, the life of Jesus, which is in heaven. Dadalhin yan dito ngayon sa earth. O kaya nga dito sa bahay ko, it's one of the example na makita nyo. Malinis. I see to it. Sa gabi naglilinis na ako, sa umaga maglilinis ako. To present the kingdom of God, of righteousness, cleanliness, at lahat yan. So, habang nagpipreach ako, I have to show you na yung practice ko sa langit ay makikita nyo. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin, okay, come, lahat kayo dito, mag-i-establish tayo ng kingdom ng heaven, hindi pa pala sa akin ang kingdom of heaven. So that's why the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is upon us here. Pag pumunta kayo ng BCF, manotice ninyo, kingdom principle ang ginagamit ng BCF. Ano yung kingdom principle na? Romans 14:17. The righteousness. So, hindi tayo righteous kasi marami tayong pag-aralan. Pag sinabi sa'yo, bakit righteous ka? Ikaw lang bang righteous? O ano yung sasagot mo? Kasi nag-aral ka, meron ka talagang isagot. Ang sagot mo is para kang galing sa langit, which is Jesus is in you. He will be the one to answer. The world versus the word of God. So, hindi naman natin perfect yung word. Kaya alam ni Satan, kailan tayo i-bait. Kasi siya memorize na yung Bible eh. Alam niya yan eh. Diyan siya galing sa langit ngayon. Ikaw nagsasabi, I will represent heaven. Tapos sabi ni Lucifer, ni Satan, doon ako galing. Testingan nga kita. Di ba? So, the fight is between the word versus the world. So, ngayon, you have to know that Satan is our enemy. We have not to deny that. At saka alam natin, galing siya doon. Siya ang pinaka-right hand ng Diyos. Ibig sabihin, marami siyang alam. Ibig sabihin, Diyos siya. Kaya nga, nagpaka-Diyos siya eh. Hindi niya naman pwede i-replace ang Diyos ng original. So, gumawa siya ng AI. Klaro? Gumawa siya ng artificial kingdom para tapatan ang totoong kingdom, which is righteousness. So, gumawa siya ng unrighteousness. Whatever dito, gagawa siya ng opposite. Yon ang tinatawag nating kingdoms. Darkness and light. So, sabi niya, papadala ko siya para establish yung kingdom ko dyan. Kasi the plan of the Creator is to establish His kingdom forever and ever. That's why hindi tayo magtataka na ito ay temporary. Because parang practice lang ito. Alam mo sa sayaw, ganyan eh. Meron kaming finale. Talagang all lahat ng, yung lahat makita mo sa sa show, ay makikita yun ang tinatawag nating final rehearsal. So, dandun lahat. So, ganito yung ating life dito. Nire-rehearse tayo ng Lord sa pinaka-original na darating. So, kaya nga mayroon tayong prophecy. Dahil sinasabi sa atin, ganito yan, ganito yan. So, if you believe, you found yourself sa biniliban mo at sasabihin ng Diyos na, ito, copyright. Ito ay yung gusto kong mangyayari. So, come. Then, may merge na tayo. We become one with God. Okay. So, sabi niya, if my people will go to the place where I am, sabi niya, then they will know what I am. So, what I am capable of doing. Kaya nga, kailangan puntahan natin kung saan ba si Jesus? Diba? Saan ba siya? Physically, hindi natin siya nakikita. But spiritually, bibigyan tayo ng spiritual sense. Kung binigyan tayo ng 5 senses, bibigyan tayo ng spiritual sense. So, yung na-sense mo, saan si Jesus? Nasa salita niya. Sabi niya kasi sa salita at siya at iisa. Now, if I use the word of God,
ipamumuhay ko ang salita ng Diyos, then you find Jesus in me. Kaya nga sinabi ko, o baka gusto nyong malaman yung address ni Jesus sa 762 Moro Street. Puntahan nyo. Yung iba talagang tinutuo. So pumunta nga. So sabi ko, ako si Jesus. Nandito si Jesus sa akin. Ano kailangan? Pastor, alam mo talaga, may kailangan talaga kami. Kaya nga pumunta ka kay Jesus, di ba? So now you must be ready kung ano yung kailangan ng tao. Pag-aralan mo rin. Kasi hindi mo naman masagot yung kailangan ng tao eh. But how in the world, napatunayan ni Jesus sa'yo na nandyan siya sa loob? Didiktahan ka niya. Ma-amaze ka pati ikaw, sarili mo. Ano kayong gagawin ni Lord dito? Tulad kahapon, sabi ni Papa, may bibili tayo Ay, wala na tayo. Kahapon, binigay ko na yung para dyan. Hindi ko naman, mabilis kasi yung tagagawa namin. Lahat ng material na gamitin mo, tapusin niya yan ngayon para bukas na naman meron. So sabi ko, wala ba? Sabi ko, pero alam ko na porsigido si Papa. Sabi niya, sige, mayroon yan. So yon. Sabi niya, mag-ano ka muna? Maghiram ka muna. So, nakaproduce. Mamaya, nandyan na si Aileen. Pastora, may naiwan ka doon sa Can you imagine, hindi mo na iniisip yon. Pero but the Lord knows. Bakit niya pinakita yan sa ganyang oras? Sapagkat gusto niya magpakilala na He provides. Amen. Sana maging sensitive kayo sa mga galawang Jesus. Para at least, tuwing nagiging sensitive tayo, nasusundan natin yung mga galaw niya. So ganito pala ang gagawin. So kahit hindi pa nangyayari, sasabihin mo, alam ko yan. Katulad ng asawa mo, wala siya, tapos may binibenta sa'yo. Alam ko, kukunin ng asawa ko ito, kaya kukunin ko na lang kahit wala siya. Kasi alam ko siya. So, ganun din sa Lord. Alam ko, ito yung will ng Lord. Nakita ko sa salita niya. Kaya maging wise tayo. Kung saan si Lord, doon tayo. So that alam natin ang kanyang capacity, ang kanyang capability, ang kanyang abilidad para makopya natin. Kasi pag sumama na tayo sa kanya, He will guide you. I'll show you. Sabi niya, Jeremiah 33:3. Call unto me. So tatawag tayo. Saan? Sa pangalan niya. Kung anong kailangan mo, kung kailangan mo ng president, pupunta ka sa president. Huwag kang pumunta sa janitor. Kung presidential naman ang kailangan mo ng mga kailangan mo, doon ka sa janitor pupunta. Kaya nga may certain na office. Yan. Ang function po ng pangalan ay office. Dahil sabi ko, bakit hindi nyo gusto ang office natin dito? Hindi, bulag kayo. Hindi nyo nakita kung anong kahalaga ng office. Office is work. Work is developing. ING. Pag nag-office ka sa Panginoon na trabaho, ING, walang katapusan dyan. Walang, nag-retire ka na, Ma'am Trunky, sasaluin ka ng working sa Diyos. Dahil sa working sa Diyos, sa job, mayroon kang retirement. Dito sa work ni Lord, walang retirement. Yes. Amen. So, paano naman ang sweldohan dyan? 10:30 ba? No. Minuto, araw-araw, kung gusto mo. Tandaan nyo, no work, no pay. Pag nagtrabaho ka ngayon, nag-move ka ngayon, may move yan. Parang chess yan. Pag nag-move ka, mag-move yung partner mo. Ganun ang Lord. Gumalaw ka lang, gagalaw ako agad. Isang galaw mo, 10 akin. Baliktad. Pag magbigay ka ng yung 10% of everything, 90 yung kanya. Right? So, ganun din. Maggalaw ka ng konti, yung promise niya na measure, ibibigay niya sa'yo. O sabihin natin, galaw pala. Hindi mo naintindihan yun. Kasi dito, baliktad, physically, pera. Pag trabaho ka, babayaran ka. Dito naman, ang trabaho mo ito. Prayer, don't you know na ang prayer ay work? Bakit marami ang ayaw mag-pray? Hindi kaya 10 minutes lang napakahaba. Na agad. Pagod na agad. Because they don't know na ang trabaho spiritually ay prayer. Ako napatunayan ko yan sa buhay ko. Product ng prayer ko itong VCL. Sobra namang laki. Ibig sabihin, sobrang haba ng prayer ko. Kasi much is given, much is required.
Okay, so yun ang ibig sabihin po ng church, ng pastor. At mahirap talaga. Kaya nga sabi ng iba, kung hindi nyo man lang maintindihan, wag na lang kayo magpastor, baka pumasok pa kayo sa problema na. Pero kapag naintindihan mo naman, walang tatalo. Kapag nandun ka na. Siyempre mahirap lang umakyat, di ba? Madali yung magsigaw ka sa taas. Ah! Tulad ng graduation mo, patapon-tapon ka pa ng ano mo. Pero yung process bago ka magdating doon, gumagapang ka. Yun ang ibig sabihin. Pero sabi ko sa inyo, working with Jesus is the most wonderful thing that you could ever have in your life. Ako nagtrabaho ako sa Korea. Kinasama ko talaga si Lord. Lahat ng ginagawa ko, kinasama ko. Kaya lahat ng bagay na mahirap sa tao, hindi mahirap sa akin. Nawalan ako ng trabaho, hindi mahirap sa akin. Although nagtatanong ka, kaya nga dito, nagko-complain sila. Huwag kayong mag-complain sa pastor. Walang magagawa ang pastor. Complain kayo sa Diyos. Sabi niyang Lord, kung kayo mga Israelita kayo, sa akin kayo nag-complain, nasagot ko na sana yan. Hindi yun si Moses ang kinukomplainan nyo. Ano magagawa ni Moses sa inyo? Wala. Ako ang may magagawa. Kaya hindi po kasalanan ang mag-complain sa Diyos. Huwag kayong maniwala sa mga religious people. Huwag ka mag-complain sa taong walang magawa sa'yo. Doon ka mag-complain sa may magagawa. Yes. Amen? Mismo ang nagsabi dyan sa Book of Exodus, ang Panginoon. Kung hanapin ninyo, mag-complain kayo sa akin, sabi niya. Huwag kay Moses na walang magawa yan para sa inyo. So sana kung nasagot ni Lord ang complaint ng mga Israelites, sana hindi sila namatay doon sa wilderness. Nang patuloy sila, sana kasama sila ni Joshua na pumasok sa Promised Land. Ngayon, paano mo malaman na sa Promised Land ka? Favors everywhere. Dumating na ang DCF sa ganon. Kaya naman, obvious, nagbubulag-bulagan yung iba. Kita nyo naman, walang activity dito na hindi successful. Kasi alam na natin ang proseso. We really need to prepare. We really need to pray. Prepare ng mabuti. Lahat, pinapacheck ko pa yan. Minsan hindi pa ma-perfect, pero sige lang. At least, compare sa hindi nakapag-prepare, wala talagang success ang ginagawa niyo. Tinuturuan tayo ng Lord paano maging successful. Tayo ang gumagawa ng success natin. Naintindihan ba ninyo? So that is the church growth. Hopefully, ang isang growth dyan, yung masaya tayong magkasama. Yan ang number one. Paano kayo maging masaya magkasama? Lagi kang absent, lagi kang wala. So paano mo yan matamo? Paanong church growth dyan? Walang church growth dyan. Tuwing kain, tuwing Sunday lang tayo magkikita. Sunday is as everybody to worship the Lord. Iba pa may special. Gagawa ang paraan ng Lord eh. Kahit anong busy mo. Ako, 2 jobs, 3 jobs ako minsan. Can you imagine? Wala pa kayong ganun. Ako nakahabol na sa 3 jobs. Bago ako from Korea. Naranasan ko mag 3 jobs. Oh, mahirap. Pero parang nilalaro ko lang. Because at the height of my anointing, dahil alam ko na tinatawag na ako ng Lord. Kaya gumawa siya ng crazy. Para ako naglalaro, I can earn a lot of money. Alam ko pagkatapos nito, magpupunta na ako sa wilderness. Eto, magsiserve na ako sa kanya. Kaya in-enjoy ko talaga. Bago kami umuwi ng Korea, in-enjoy ko lahat ng mga pabor ng Lord. Na pag sinabi ko, ang dami kong mga estudyante, parang naglalaro ako. Everybody's chasing me. Hinahabol nila ako, dudublin ang sweldo ko, ma-tutor lang yung anak nila. Can you imagine that? Mga Americans yan. And yung pabor ko sa mga Koreans, kasi marunong ako mag-Korean kahit konti. At saka pag nawin mo ang heart nila, nawin mo ang buong kultura. Lahat ibibigay nila sa'yo. Kaya kuidaw ka, pag kinalaban mong isa sa kanila, lahat din sila kalaban mo. Ganun lang. So, kaya loves ako ng Korean because I know their culture. I studied their culture. Ganun din po sa langit, dito sa lupa. Kaya
hopefully, naintindihan natin, we are establishing the kingdom of God in your work. It so happen na diyan ka na-assign, diyan ka nagtrabaho, but your mission, your number one mission is to establish the kingdom of God in your office, in your place. Kaya, kapag on mission ka, kahit boss mo ay magbabow down sa'yo. Ipaalam lang, siyempre ipaalam ng Diyos na, anak ko yan. So pag may gawain sa church, talagang number one yung church. Magpipibi-away talaga sila. Meron akong stricta siya masyado, pero magandang pagka-stricta. Kasi maganda, gusto ko sa boss stricto. Tapos sabi niya sa akin, so I heard that you are born again Christian? Sabi ko, yeah. Yes, ma'am. Siyempre, you should not deny. Then, pinapakitaan ko siya ng mga galaw ko. Yung mga libro niya, kasi ang trabaho ko is to collect their books na dumarating coming from different countries. You imagine trabaho ko, lahat ng mga books na yan, tag $100, $125, every month may dala. So, kailangan kong i-unpack, ilalagay yan sa mga shelves. So, meron silang tagalinis na Pilipina twice a week. O minsan once a week kasi lumalabas sila. So, ang ginagawa ko, alam niya ang linis ng Pilipina na Ang ginagawa ko, kasi pag natapos ko na yung trabaho ko, I do extra mile. Inaayos ko yung bahay niya. Yung tab niya, alam niya, hindi yung maid o yung ang nagtrabaho. Alam niyang ako kasi kagagaling ko Thursday ang aking schedule. So pag lumabas ako sa bahay niya, makita niya yung bathtub niya, ang linis, talagang inayos ko kasi siyempre nagmamadali yung mga per hour na mga Pilipina din na naglilinis. Sabi niya, I noticed that yeah, ma'am, because I'm a Christian. Pinapakilala ko talaga na kung sino si Christ. Siya, unbeliever siya. Nilalagay ko yung may Bible na book siya. Nilalagay ko lagi sa front. Pagbalik ko niyan, wala na naman yung Bible, hanapin ko na naman sa mga kung ano, tapos ilalagay ko na naman sa front. Nagpapakilala ako sa kanya. Kaya, the time na merong sabi ko, ma'am, can I change my schedule? Kasi Thursday is may affair kami sa church na ganito, ganyan. Oh, no problem. You can go. Alam mo ba? Pinayagan niya ako hindi magtrabaho Thursday. Binayaran pa niya ako. Saan ka nakakita ng ganun? So, basta sa church, sabi niya, I'll give way for you. Isa lang yan siya sa dami ng naging boss ko, ganun din. Pag pinakilala mo lang ang sarili mo, kaya lang ang problema sa inyo, kaya kayo hindi nyo pinakilala yung Diyos nyo. Pakilala nyo, tatakot sila sa Diyos nyo. Yan lang ang sikreto ko. So, God can double, triple my pay. Meron akong si Boris na international student. So, God has given me wisdom. Naging top siya sa kanyang feasibility study kasi science major ako. Talagang, kung nag-offer ng pera yung bata, yung tatay, yung uncle, can you imagine yung reward ko? Yan po ang sweldo ko. Isang estudyante pero God can triple it. Binigyan ako ng pera ng nanay. Binigyan ako ng uncle kasi ang uncle niya is ambassador. At binigyan din ako ng pera na estudyante ko. The only child siya. Sabi niya, you deserve it. Actually, my grade is yours. So, yung joy mo ba overwhelming? Tapos lahat ng hindi mo hinihingi, binibigay ng Lord. All the favors, maging sa aking blue card, hindi ako nahirapan kasi ambassador. So, kinuha ko ng Bulgarian Embassy na worker nila ako. Pero ako ay part-time lang. Yung bata lang ang, kino-coach ko. Oo. Pero, binigyan ako ng blue card na I can stay in Korea as much as there is embahada ng Bulgaria. So, ganun yung mga pabor kapag ikaw
ay sumunod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, ititest kita. Sumusunod ka ba sa akin? Kung sana sumunod sila yung mga children of Israel, hindi sana sila namatay. They enjoyed the promised land. So kung hindi ka man namatay physically, paano mo nalaman namatay ka? Wala kang pabor. O, tingnan mo, teacher ka, ilang beses nga nag-graduate, masteral ka pa, wala kang item. Sample. Yung iba, hindi nag-masteral, may item agad. Why? Because nakapasok na sila sa promised land. Simple lang, anak ka ng Diyos, si Gingging, si Nanay Ging, wala yan, hindi nag-graduate yan. Bakit naging manager? Dapat nasa prisuhan siya. Tagabantay siya ng triplets dito. Dahil siya ay covered ng Diyos. Once you become a kingdom kid, all favors will be yours. Ito yung gusto kong ipabaon kay CJ. Na kapag pumasok ka sa Canada, kaya ko binigay sa iyo, pinabigay ng Lord sa iyo ang pangalang pastor kasi pangalan niya ni Jesus. Yung pangalan niyan ang magko-cover sa iyo. So, I do believe that you will be bringing all the favors. Sabi nga ng Lord, I want you to come up where I am. Sabi ng Jesus, para you know my ability, you will know my capacity, you will know my potential. Above all, you will know my power. Amen. So, may God bless you. Mapahaba tayo. Ituloy na lang namin po ang aming lasingan for the Lord because God is so good. He's so good greatly. God bless you and we love you. Church Growth. Bye-bye. Ito yung mga estudyante natin, mga leaders sila. They're bringing souls. Ito papunta ng Qatar yung isa, 18 ang isa. Ito papunta ng Canada yung isa. Ito police, yung dalawa, retired at saka hindi pa retired. At kung ito ay bagong pastor, ito cum laude, ito ang ating mga pastors. Hallelujah. At ang ating cameraman. So God bless you. Church, let's grow.